ay Veterans Village, Project 7, Barangay Hall. At ang atin po ngayong kakapanayamin ay walang dilit iba kundi si Kagawad Hiner din? Hiner. Opo, Kagawad Hiner. Hindi ka pa nagpalit na apelyido? Kagama. At siya po ay, anong first name mo, Kagawad? Gabriel Ann po. Ann na lang. Ann Hiner. Ann Hiner, okay. At ikaw ngayon ay kasalukuyang estudyante rin? Opo. Sa UST anong kurso? ako. Naglo-law school po ako sa UST ngayon. Pang anong year ka na? Second year. Second year. Tama-tama. No? So, ma'am, nakasaad sa ating preamble, we the sovereign Filipino people. Pwede ba i-recite yun? Yung buo? Oo. Pag naalala ko pa. Oh, sige. Diba? We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society. Ano yun? In order to build a just and humane society. Establishing a government. Ay, rinig ba ako dun, sir? Hello po. Oh, sige. Balik ako. Mahaba kasi preamble natin eh. Pero paiksihin natin ha. Tama ba sabihin na ng preamble natin? Kung tatagalogin, kami ang mga soberanong mamamayang Pilipino, yes. ano ha? Humihirit ng gabay at patnubay sa Panginoong Diyos upang makapagtatag ng isang makatarungan at makataong lipunan. Tama, no? Pwede na paiksihin yun sa ganung ano. Yun ang main essence ng preamble. Yun ang essence na. In a nutshell, kumbaga. Ngayon, nakalagay din sa Article 2 that sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Ang tanong ko ngayon, tatlong tanong lang na may iklito. Unang tanong, ano po ang pakahulugan para sa iyo ng sovereignty? Sovereignty, sa akin, in its essence, is syempre, independence. Parang yun ang synonym niya for me. Independence, authority, power. Meaning na, you can stand on your own. Sovereign. Mag-isa ka, kaya mo mag-isa, kaya mong tumayo mag-isa. Okay. In Tagalog, tama ba na kataas-taasang kapangyarihan? Yes. O kaya ay dakilang kapangyarihan? Correct. Power, authority. So, kung ibig sabihin, kung tayo ay sovereign Filipino people, mas makapangyarihan tayo kaysa presidente ng Pilipinas. Tama. Okay. Now, ano naman ngayon ang obligasyon ng isang sovereign Filipino? Obligasyon. Napakalaki ng obligasyon natin bilang Pilipino. Kagaya nga ng diba? Unang lines, sovereignty resides in the people. We, the sovereign Filipino people. Ibig sabihin lang nito na bilang citizens ng ating bansa, nasa atin yung kapangyarihan eh, diba? We elect the president, we elect different government officials. So yung pagtakbo ng gobyerno nasa atin. So, para sa akin, yung pinaka malaking essence dito is we have the power to vote. Lagi nga nilang sinasabi, we elect the officials we think we deserve. Diba? So, isa yan sa, yun para sa akin, yung pinaka-importanteng bagay na makakontribute natin sa bansa natin. Bumoto tayo. Actually, maputol na kita. Yan yung pangatlong tanong. So, yung pangalawang tanong talaga, no ha, ay kung ano yung patriotikong obligasyon ng isang soberanong Pilipino. Obligasyon ha. Kasi yung pangatlo, yan yung poder naman o kapangyarihan natin na dapat i-exercise natin. So sa obligasyon ma'am, nasabi mo na, yun, yung pagpanday ng lipunan. Diba? Tayo ang gobyerno. Tama. Correct. Para magawa natin yan, ay dapat meron tayong poder. No, ha? Kapangyarihan. At dapat yan ay nakaukit sa ating Bill of Rights. Tama? Correct. So ano para sa iyo ang ating mga poder na dapat itaglay natin para matugunan natin ang ating obligasyon? Paano mga poder, sir? Yung power na dapat ay ini-exercise natin. Yun na, isa na yun. The right to vote. Right to vote. And be voted upon. Correct. Tsaka isa pa sa para sa akin, yung mga importante when it comes to voting. Hindi lang sa voting, pero yung, kunwari, may mga naboto na. Kailangan we hold our public officials accountable. Correct? Kasi ngayon parang nagiging fanatic kasi yung iba eh. Na porket binoto mo, kailangan sa paningin mo lahat ng ginagawa niya tama. Ako kasi, regardless whether you voted for someone or not, you have to hold them accountable, diba? Kapag tama ang ginawa, purihin natin.
kapag mali, obligation natin yun na i-correct. Diba? Panagutin. Correct. Oh. Kailangan natin sabihin na parang hindi na to tama. Correct? How? We voice out talaga. Voice out? Yes, we voice out kung ano bang mali. I-call out natin. Oh. Kaya nga meron tayong freedom of speech. Yes, of expression of the press. Para bardagulin ng mga kawatan sa Karapatan gobyerno. natin yun bilang Pilipino. Karapatan lang ba o may kasama ding patriotikong obligasyon yun? Of course, syempre. Patriotikong obligasyon. Okay, so bukod sa i-shout out natin sila para at least mapahiya man lang at tantanan na nila yung mga sa mga gawain. Tama, i-call out natin. Ano pa ang Oo, ang dami. Ano pa bang iba? Napapaisip ako, sir. Diba, right to vote. Freedom of speech natin. Doon sa pagpapanagot sa accountability, bukod sa isa-shout out, ano pang naisip mo na dapat merong ganong kapangyarihan ang sovereign people? Covered na rin doon yung mga grievance. Yung kailangan Saan po ba natin hinugot ang demokrasya natin, ma'am? What do you mean, sir? Saan natin minana, kinopia, o hinugot ang demokrasya US galing tayo? ang natin US. Ang Bill of Rights natin, diba? Bill of Rights natin sa US. Minus 2 yan. Yung Bill of Rights natin na binagi, minus 2. Ano ang tinanggal? The right to keep and bear arms and the right to trial by jury. Yun ang inalis sa atin. Diba? Siguro proper representation din no? When it comes to Kasi kung sovereignty resides in the people, sans the right of the people to trial by jury, sovereignty is meaningless. Kung hindi natin mapapanagot ang ating mga empleyado na nagkakasala. Hindi ba, ewan ko kung ano tingin mo doon, mga empleyado natin yan sa gobyerno. Sila ang nagnanakaw. Sila din ang nag-iimbestiga. Sila din ang umuhusga. Parang umiikot-ikot lang. Kung hindi kagaguhan yan, sarsuela, ano tawag mo doon? Parang umiikot lang sa kanila yung mga Now, yung pangatlo na pinakamalaga nating tungkulin, ipagtanggol ang inang bayan, laban sa mga intruders, laban sa mga invaders. Love your country. Yes, so kaya ang karapatan natin to keep and bear arms, pinagkait din sa atin yan. Bakit ba? Natatakot yung mga taga-gobyerno na pag gumawa sila ng katarantaduhan, may panlablan taong bayan? May panlaban. No, ma'am. Alam mo, hindi naman actually ito radical na change sa atin. Correct. Kung meron man dapat baguhin sa saligang batas, yun yung una. Gawin natin tunay ang demokrasya. Sapagkat ang demokrasya sans the right of the people to trial by jury, is a fake democracy. Pseudo-democracy at most. Would you agree with that, ma'am? Sa trial by jury? Yeah. Siguro may pros and cons siya for me. Ano yung pros and cons? Cons, siguro ang nakikita ko for that, medyo magastos, in a sense. Tsaka, siguro meron lang akong fear na baka maging selective yung korte sa jury. Sa akin parang sa akin kasi mabilis tayong ma-impluwensyahan. So, yun lang siguro ang kinakatakot ko sa jury system. Pros, syempre, ang pros niya for me, parang mas bumababa yung representation. Mas nagiging down to earth yung sistema. Kasi technically, ang manghuhusga yung mga tao And most probably, sila rin yung mga taong nakakaintindi dun sa problema. Gets ko ba? Hindi kagaya ng regular system natin, nakukuha ka lang ng abogadong representative. Na baka hindi naman na-experience yung ganong klaseng mga issues, diba? Okay. So, yun, may pros and cons. Lahat naman para sa akin may pros and cons. So, yun siya for me. Tama, ngayon, i-controvert ko lang yung sabi mo una-una magastos. Ayon doon sa pag-aaral, umaabot ng 40 hanggang 60% ang pondo ng gobyerno ang nakukurakot. So, kung meron tayong pondo na 5 trillion, well, safe to say, kalahati doon, 2.5 trillion na punta sa korupsyon. Kung antimano, pag may jury justice system, palagay mo na 80% lang noon na hindi na makukurakot. Do we have
don't we have enough money to pay for the jurors, di ba? Sa kanila pamasahe. We have enough. Ngayon, ang isang agam-agam riyan, pati, baka walang kakayahan ng Pilipino na humusga. Parang ganun. Yeah. Ma'am, for all intents and purposes, ang hinahanap, dalawa ang hinahanap sa bawat kaso, ma'am. No, ha? I don't know kung sa law school niyo itinuro yun. Ano yung hinahanap na dalawang bagay sa bawat kaso? Meron kaming session. Meron kaming session. The court is in session. Ano po, ma'am, ang dalawang bagay na hinahanap sa bawat kaso? Paano hinahanap? Hinahanap ng humuhusga at ng mga taga-usi. Ano yung dalawang two things na hinahanap sa bawat kaso? Yung dalawang party? Oo. I mean, dalawang mahalagang bagay. Pero bisan ko na yung una, ano yung batas? Tama? Yung batas. Ano yung batas? Nilabag ba o hindi? Yung Pangalawa, ano yung katotohanan? Ha? Correct. Now, ang mga jurors, hindi nila kailangan na matayog na pinag-aralan o lalim na kaalaman sa batas. No? Sapagkat ang hanahanap lang nila katotohanan. Kung sino sa akusado at nag-aakusa ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang nagsisinungaling. No? So, since time immemorial, nung tinatag na invento ang jury justice system noong 1215 sa nakapalob ito sa Magna Carta of 1215 England, ang gamit lang ng mga juror, sentido komon ng pagkaraniwang tao para tuklasin ang katotohanan. So, antimano, wala na yung dalawang kuwan na yun, yung agam-agam na meron ka. Right? So, what say you? Maganda ba ipairal sa bansa ang jury justice system? Dalawang bagay lang yung ma'am eh. Either ipatupad natin ang tunay na demokrasya o palitan natin yung ating preamble at yung section, Article 1, Section 2. Hindi na sovereignty resides in the people, but sovereignty resides in the government, elected government officials. Na siyang nangyayari naman sa realidad, di ba? Dahil yung korte natin, hindi siya independent per se. Siya ay naman manipula at nasa sindikato ng kung sino nakaupong pangulo. Correct me if I'm wrong. I am right or I am wrong? At alam mo ang problema mo rito, ma'am, pagka nakumbinsi kita. Laki ng problema mo sa mga professor mo. Hindi sila papayag. Hindi sila papayag sa trial. Kaya mo naman, di ba, pwede sila sa they're amenable sa ganong sistema. Since hindi naman ginagamit ng ibang bansa, di ba? Sa US, naka-trial by jury sila. Lahat ng bansa, ma'am, na maunlad, trial by jury. It includes, alam mo ba na trial by jury ang umiiral sa Hong Kong? Yes, since 1843. Siguro if ma-establish naman natin yung proper classification ng mga juries, yung credibility nila, mga ganyan, then pwede naman diba? There's nothing wrong with it. Knowing na other countries do it as well naman. Yes, so. Diba? At saka yun nga, kung ayaw natin sa trial by jury, para maging tunay na demokrasya tayo, palitan natin yung section section 1 article. Sovereignty resides in the people. So, diba? Magpakatotoo na lang tayo. Diba? So I hope maging juror advocate ka rin. Kasi yun lang salvasyon ng ating nation. Sa akin ng bagong perspective. Ayun. Ma'am, thank you very much. Thank you. Kumusta mo na ako kay Lola mo? Huwag naman po. Nasa langit na siya, sir. Thank you po. Talagang mahaba-haba din yung pinagsamahan namin noon. Salamat po. Kami nung araw nagro-ronda pa rito yung business nights para lang sa lilikod ng bayan. Ito saksi ito eh. Habang nagbabantay kami, tumutoma eh. Thank you very much for your time.